Sa kaugnay na balita, dinala na pasado alas 10 kagabi ang imahe ng itim na Nazareno sa Quirino Grandstand para formal na ring simulan ang pahalik sa itim na Nazareno. Isa pa ang aming kabalitang, si Samburon sa nakasaksi sa pagdating ng unang 10 deboto na maagang nakalapit sa poon. Narito po ang kanyang report. Formal nang dinala pasado alas 10 ng gabi ang imahe ng itim na Nazareno sa Quirino Grandstand. Ito ay mas maaga kumpara noong nakaraang taon. Nasaksihan mismo ng PTV News na simula nitong madaling araw ay ipinatupad na ang mahigpit na seguridad para sa mga mauunang deboto na magtutungo para sa pahalik sa imahen. Ayon sa kanila, pangunahing iniinspeksyon ng mga gwardya ang dalang gamit ng mga deboto gaya ng bag. Napakapalad naman ang naunang 10 debotong nagtungo ng mas maaga para makalapit sa poon para matagal silang makapagnilay at humingi ng gabay sa Nazareno. Isa dito si Kuya Joseph Andres na nagmula pa sa Makati at 4 na taon ng deboto ng poon. Siya ang unang nakalapit sa imahen pagkababa lamang sa grandstand. Nung nalaman kong andito na siya, punta na kagad ako kasi baka marami na kagad tao. Blessing talaga sa akin ngayon to, talagang taas yung faith ko kasi imagine mo, ang dami niyan maraming makakasabay. Tas ngayong araw na to, ako lang, parang ano ba to, tinawag ba ako talaga, parang talagang blessing. Thank you Nazareno, nakapunta ako sa'yo kagad. Hindi ako mahaba at walang kasabay. Iba din aniya ang pakiramdam pag nakasama ka sa mismong translasyon, humahatak man o pumapasan. Pagka nandun ka sa loob nung nagbubuhat, ramdam mo talaga yung faith ng tao, talagang gusto lahat lumapit Ako talagang pinilit kong sumampa, which is natupad naman, nakasampa ako nung una ko. Pero nung later on, mga sumunod na taon, nahihirapan na ako kasi sobrang hirap makapanik dun. Ang dami kasing mas gusto makapanik, makalapit. Then, kaya nagko-concentrate na lang ako sa buhat, yung hila. Hindi kami pwedeng nakachinelas kasi mga kapatiran natin doon magagalit. Masakit yun tas minsan natatapakan mo. Okay lang pag nakapaa Maging po ang inyong lingkod, nagpapasalamat na isa sa 10 nakalapit sa poon ng mas maaga. Nakasabay ko dito ang isang pamilya galing lungsod, Quezon. Ayon naman kay Officer in Charge for Security Paul Hinlo, sa ngayon, habang inaayos pa at nagsiset up ang kanilang mga tauhan ay lilimitahan muna ang pagpapasok sa loob. Siniset up po yung sound system and scaffolding. Tapos at the same time, ginagawa namin yung initial na security setup dito sa grandstand. Paano po yung ating security? Bale, yung security namin spread out all over the grandstand. So, meron na rin kaming K9 unit and CCTV system in place. Bit lang namin yung pagpasok ng mga sa pagpapahalik kasi yun nga, iniingatan namin yung safety ng mga deboto natin. For now kasi siniset up pa yung mga scaffolding at yung sound system at iniiwasan natin yung aksidente. At the same time, dinilimit yung pagpasok para makontrol yung mga tao. Dagdag pa niya na may mga misa din naman kada oras at vigils na gagawin dito hanggang maibalik sa simbahan ng Quiapo ang poon. Kasado na din naman aniya ang kanilang mga gagawing plano para sa mismong translasyon. Kabilang na dyan na pagpaplansya sa mga lugar na dadaanan ng prosesyon. Ngayong darating na pista ng itim na Nazareno, isa ang Jones Bridge sa mga dadaanan ng nasabing translasyon o prosesyon. Kaya't pinapaalalahanan po ang mga motorista na bumabagtas po sa lugar na ito na maghanap ng alternatibong ruta para hindi maabala. Inaasahan naman nila na sa mismong prosesyon o kapistahan ay wala ng aberya gaya ng pagkakasira ng gulong ng karo para mabilis itong maibalik. Mas importante sa amin yung safety ng tao. So, ililimit lang ho namin yan hanggang ma-set up na lahat dito. Mas matibay na gulong kasi pag nasisira, ang daming nahihirapan, mas pasok siya. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius de Samburon.